And welcome back to Kids Must Go On. At balikan po natin ang special guest natin, si Sir Kevin. Kamusta naman po ang New Year niyo po? Actually, medyo busy pa din naman ngayong New Year, pero so far, so good naman yung New Year namin. Okay naman kami. And syempre, we had the time na ma-meet namin yung mga friends and relatives namin during this holiday season. Ikaw, kamusta ka? Okay lang po. Ano naman pang New Year resolution niyo po? Siguro yung New Year resolution ko is stay focused na din, or siguro mas i-enhance ko pa yung or i-enhance pa namin yung skills namin, lalong-lalo na ngayong 2025 kasi talagang marami kaming mga dapat abangan dito sa Binbinay. So, yeah. May peak season po ba dito? Actually, ang peak season dito ay it depends doon sa volume ng client. Kasi since kasi kami dito by schedule or by appointment, so nagme-message yung mga clients sa page, then nagsasend sila ng inquiry, then magpapa-appoint sila ng date, depende sa availability nila. Hindi ko masabi kung ano yung peak season namin, pero most of the time, parang weekends and weekdays parang madami rin talaga Tsaka lalo na kapag holiday talaga kasi dyan na yung, syempre alam mo na, mga bonuses ng mga client, mga nagpapaganda, and at the same time, yung mga client namin na for subject for retreatment, or yun yung mga nakababalik for the next session nung treatment, ayan. Ganun po pala ang peak season Ganun dito. Ano ang best product or services na offer ninyo? How much po yung rate? Yung all-time favorite ng mga customer dito, syempre yung hair coloring. Like yung mga balayage and foliage, yung mga nauusang fashion color, and different techniques about coloring of the hair. And at the same time, yung mga treatment na ino-offer namin dito. Kasi hindi na kasi kami dito sa shop talagang nagre-rebond o yung tinatawag na traditional rebonding. And yung treatment na anti-freeze, nalalas yung pagkabuhaghag, and nauunat yung buhok up to 70 to 80% na hindi na ginagamitan ng rebonding cream. So, most of them, nagre-range yung services namin up to 1,500 to 5,000 pesos. Depende sa strands ng buhok, depende sa quality nung item na gagamitin namin, or kung ano yung mga gagamitin at ilalagay doon sa hair. Kasi nakadepende talaga yan sa status ng buhok ng client at kung ano yung ipapagawa nila. So, ganon. Nasa 1,500 to 5,000 pesos. Ganon siya. Nakakatulong po ba ang social media sa business niyo po? Actually, sa case namin nung nag-start pa kami nung business, hindi kasi kami highway or yung tabing kalsada. So, our main market came from social media like TikTok, Instagram, Facebook. Yan, dyan sila nanggagaling. So, nag-i-inquire sila and nagsasend sila ng mga inquiry through social media. So, nakakatulong talaga siya. Sobrang laking part ng social media. It's because unang-una, wala siyang bayad. Pangalawa, lahat ng tao gumagamit ng social media. So, at the same time, yung mga before and after namin, plus yung mga feedback ng mga client, ipinopost namin siya sa page ng Binbinize. Kaya, nakikita ng client na, ay, okay dito, try natin ditong magpagawa. So, ganun siya nakakatulong sa amin. And at the same time, yung mga referrals and recommendation ng ibang client. Nakakatulong din po pala ang social media. Mm-hmm. Paano po maintain ang work-life balance as a business owner? So, yung work-life balance, nagagawa namin yun, like for example, right after ng trabaho, nagmi-meeting kami, and tinatanong ko sila kung saan ba sila nahihirapan or ano pa yung mga kailangan naming i-improve.
And at the same time, lumalabas kami, kumakain kami sa labas, and sometimes nag-minimit namin yung mga kakilala namin to do some session like yung mga happenings, gathering, para at least kahit papaano, hindi lang puro trabaho. Ngayon. Ito pala. What are long-term goals for your business po? Yung long-term goal ng Binbinize is actually, I am planning kasi na magkaroon din ng a Binbinize Academy, and hopefully soon or this year, para at least ma-share namin yung knowledge sa mga aspiring hairdresser and sa mga business enthusiasts na nag-i-aim or nag-dream na maging salon owner or hairstylist, para kahit papaano ma-share namin yung knowledge or yung natututunan namin sa industry. Kasi we want it na ma-expand yung business namin through sharing the knowledge and experiences, para kahit papaano matuto rin sila. Ngayon. Ito pala. How do you stay motivated and inspired to your business? Since nasa servicing industry tayo or service industry, nai-inspired kami kapag maraming client na pumupunta dito. And at the same time, nai-inspired kami kapag pumapasok yung client at lumalabas sila na merong smile on their faces. So, at the same time, yung mga recommended client na sinasuggest yung mga nagawaan na namin plus referrals, so doon kami nagiging mas motivated na gumawa ng hair, and at the same time, yun, na ma-achieve namin yung hair goals nila. Kaya natutuwa din kami, at talagang thank you sa lahat ng mga referrals and recommendation. Yun po pala. Can you share who inspired you to push in your business approach? Okay. Actually, nung nag-start ako 2023 sa paggagawa na ng hair, na-inspired ako sa mga kagaya ko rin na hairstylist na talagang they are doing good when it comes to hair coloring. Kasi nakakatuwa kasi from them, natututo ako lalo na sa social media, sa kakapanood ko ng mga ano ba yung nababagong uso or nagte-trending. So, iyon yung naging platform ko para mas maging decided at mas ma-inspired na gumawa ng mga kakaibang hair color, and at the same time, yun nga, ini-innovate namin yung mga hair color services namin dito. So, sa mga kagaya ko na nangangarap na gustong matutong magkulay, mag-aral lang ng mag-aral, at the same time pumasok sa mga schools na nag-o-offer ng mga trainings and seminar about hair coloring and treatment. Ayun. If you could go back in time, what advice you would give your younger self? So kung babalik ako doon sa time na makikita ko yung younger version ng Binbin or ng Kevin, siguro sasabihin ko sa kanya na keep going at i-enjoy niya pa lalo yung time na free pa siya from stress and tawag dito, free pa siya sa stress at sa mga isipin sa buhay-buhay. Kasi kapag tumungtong na siya at the age of kung ano ako ngayon, medyo malilesen na yung time, mababawasan na yung time. So kung makikita ko yung sarili ko na mas bata, sabihin ko na i-enjoy niya lang yung buhay na meron siya that time. Kasi kapag umedad na siya, wala na, magpo-focus ka na kung ano yung meron ka ngayon para magtagumpay ka. Oo. Advice sa younger self. Is there anything else you could like to share with aspiring business owners? So, sa mga aspiring business owner, ang masasuggest or maa-advise ko lang is wag niyong masyadong ibigay or kuhanin lahat sa negosyo na meron ka. Kasi yung negosyo na yan, may buhay din yan. Kasi kung kukuhanin mo lahat ng percentage ng kinikita niyan,
malulugi ang business mo. So you have to equalize lahat ng mga expenses and mga bills na at least yung 40% ng total sales kinukuha mo at doon mo siya ginugugol, doon mo binabawi lahat ng mga expenses, manpower and etc. Plus yung 60% noon sa shop mo yun ibigay. Huwag mong galawin. Huwag mong doon sa negosyo mo, huwag mong kuhanin lahat. Kasi pag kinuha mo lahat yun, malulugi ka. Wala ka ng pang-emergency fund, wala kang way para mag-grow yung negosyo mo kasi saan ka kukuha? Kinuha mo ng lahat. So dapat mag-ipon, hayaan mong makaipon din yung negosyo or yung shop na meron ka. Hindi pala. Meron po ba kayong ipapasalamatan? And please share your social media account. Okay. So, before anything else, thank you so much sa Euro TV Philippines para sa isang opportunity na binigay nila dito sa atin at kami yung napili na ma-interview dito sa segment mo. And at the same time, maraming salamat sa lahat ng mga clients, recommendation and referrals na ibinigay nyo at ibinibigay nyong suporta sa amin and sa mga staff na masisipag na pumapasok at ginagawa yung kanilang mga work description para patuloy yung pagbibigay ng serbisyo dito sa Vinbinize. And also, we would like to ask na to please follow our page Vinbinize. And we are located at 05 Santa Cruz Street, Poblacion 2, Tanza, Cavite. Landmark po is yung Flying Bee. So pag nakita nyo yung Flying Bee, pasok lang po kayo sa loob. Makikita nyo na po yung shop. Thank you po din na naging guest ka dito sa Thank you, Anya. Para lagi din happy, let's do the first. Para lagi lang po tutok sa mga live namin. Bye, everyone! Hey!